Ito guys, tignan nyo kung gaano kadami yan, oh. Zoom in natin. Sheesh, grabe. Ang tansya ko dito guys, more or less mga nasa 500 to 700 yung capacity nito. So ayan, oh, kita nyo. Grabe, napaka-solid. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So yun nga guys, for this video guys, at dahil marami na sa ating nakapag-breed ng crayfish, Luzon, Visayas, Mindanao, ayan, ang dami na nagkalat na. So grabe guys, hindi talaga maawat. At yun, pag-uusapan naman natin ngayon guys kung paano yung tamang pag-aalaga sa ating mga berried female, na kung saan marami sa ating nagpipian guys kung paano nga ba at ano nga ba yung mga dapat gawin para dun sa ating mga berried female na mas makakatulong para mas ma-hatch ng maganda yung ating mga failing. So samahan niyo ako guys at ayan yung pag-uusapan natin ngayong araw. So tara, let's go! So guys, ayan, nung nakaraan guys, pinakita ko sa inyo na meron tayong panibagong harvest ng mga failings galing sa ating female na blue jeans, ano? And kung matatandaan nyo, etong tank na to guys, na kung saan yung binilag natin na nag-start tayo mag-breed ng panibagong batch ng blue jeans. And then hindi ko rin inaasahan guys na yung isang berried female na yan, kung mapapansin nyo, may sign, no? Na nakataas, nakapold yung buntot. So after natin silang pagsamahin, 2 days lang na-breed na natin yung isang female dito. So ganun kabilis guys. So hindi ko rin ina-expect na magbe-breed ka agad sila. And then kukunin natin ngayon guys yung berried female na yan. So masyadong aggressive ngayon. Hinayaan ko muna to mga ilang days bago ko napagdesisyonan na kunin. So kukunin natin siya ngayon para pakita sa inyo at tingnan natin guys kung gaano karaming itlog na makikita natin sa kanya. Tara, let's go! So bali dito guys, reminders lang din sa mga nag-aalaga ng crayfish at lalo na kung meron kayong mga berried female, ano. So hanggat maaari guys, pag kukunin nyo sa paglalagyan yung inyong crayfish, make sure lang na naka-prepare na kayo, meron na silang paglalagyan. And then papakita ko sa inyo guys kung paano yung tamang pagkuha sa mga berried female, kasi napakasela niyan, isang pitik lang yan. Pwedeng masayang lahat ng mga egg na na-produce niya. So kailangan lang natin dito guys is gagamit tayo ng malaking fishnet, ito. At meron akong maliit na planggana dito yung lagi natin pinaglalagyan. So ngayon kukunin natin siya guys at pakita ko sa inyo kung gaano karami yung itlog na meron siya. Let's go! So bali dito guys, eto, nakuha na natin yung ating berried female. Nakita ko na grabe ang daming itlog nito. And bago ang lahat guys, kukuha muna ako ng tubig dun sa kanyang tank. Ito, meron tayong tab dito. So kukuha muna tayo ng konting tubig lang guys. Ayan. So eto, so nilagyan na natin siya ng tubig. Gaya na sinabi ko guys, kapag kukunin nyo yung mga berried female nyo sa pinaglalagyan ninyo, make sure lang na talagang maingat tayo kasi pwedeng masayang yung mga egg niyan kapag gaganyan. So ito guys, pakita ko sa inyo yung belly niya kung gaano karaming itlog. Tingnan natin. Kasi ito guys, madali silang may stress pag mga ganitong pagkakataon. Kasi ang mga berried female po natin is territorial yan, lalo na pag may mga eggs sila. So syempre pinoprotektahan nila yung kanilang mga eggs. Kaya dadaan-daanan natin para matingnan natin kung gaano karami yung kanyang egg. Ito guys, yan, pakita ko sa inyo guys. Ayan o, tingnan nyo guys, labas na sa buntot yung kanyang mga egg. So ayan, napapansin nyo kulay dilaw, halos bago pa siya, no, na parang may pagka-orange. Ayan, kita nyo ang taba ng ano niya, ang dami ng pinaglalagyan. So lalagay ko siya rito. Again, yung sinasabi ko sa inyo guys, hanggat maaari is may acclimate nyo ng maganda yung ating mga, ayan, nagagalit siya, ayaw nyo magpa-cover. Ayan, hanggat maaari may acclimate natin sila bago natin i-transfer sa kanilang paglilipatan. So ano bang purpose nito guys? Bakit natin kailangan i-acclimate yung ating berried female? So bakit natin sila nilalagay sa mga ganitong lagayan? Unang-una guys, yung paglilipatan natin sa kanila is hanggat maaari kailangan ma-adapt pa rin nila yung temperature bago natin sila i-release doon. Kasi may possibility na kapag yan nilipat nyo at nabigla sa temperature ng paglalagyan nila, is possible yan i-drop niya lahat ng mga egg. So masasayang lang yung pinaghirapan nyo. So hanggat maaari i-acclimate natin, gaya ng tinuturo ko sa inyo palagi,
Ipo-floating muna siya ng 20 minutes ng ganito. And then after nun, makalipas yung 20 minutes, lalagyan natin siya ng tubig, no? Pakonti-konti para ma-adapt niya. Pero gaya nga na sinabi ko, dapat naka-prepare na yung paglalagay nyo bago nyo pa siya i-transfer. May nagtatanong sa atin, ba't kailangan pa daw ilipat kung pwede naman din daw dito pagsamahin sa pinaglalagyan dito sa same tank nila. Which is, na-try na natin yung ganong system na etong buried female natin, hinayaan natin na dito na mag-hatch sa ganitong lagayan. Ang nangyari, kumonte yung hatching rate dahil minsan guys, kung mapapansin nyo, syempre may mga kasama yan. Minsan aggressive yung buried female natin and hanggat maaari ayaw niyang nag-aligid-aligid yung mga ano dito, mga ibang crayfish. So minsan kapag kakaroon sila ng kumusyon, no, nag-aaway sila, so minsan napapagpag yung mga egg ng buried female. Ayan, kaya ang kagandahan sa paglilipat natin, siniseparate natin sila or nilalagay natin sila sa mga isolation tank, no, para hanggat maaari yung pinaka ma-hatch natin dito is marami talaga tayong ma-hatch kapag nilipat kaysa dito sa hahayaan natin dito na mag-breed na lang sila dyan kasama ng iba. At saka possible nun, once na hindi nyo mapansin na yung mga craylings natin guys ay kumawala na or mag-hatch na, possible nakainin yan ng mga ibang kasama na breeder dito. Kaya hanggat maaari, nililipat natin sila sa mga isolation tank para mas marami tayong ma-harvest na mga craylings. So ngayon guys, ayan, pakita ko sa inyo kung gaano karami yung egg ng ating buried female. Kitang-kita nyo naman guys. Actually, dapat yung ganito guys, hindi na natin to ginagawa. Transfer na kagad. Possible kasi na mas ma-stress pa sila kapag yung ganito yung ginagawa natin. Pero yun nga, for documentary lang at para mapakita sa inyo guys. So, bago natin ilipat, pakita ko muna sa inyo kung gaano nakarami yung egg ng ating buried female dito na blue jeans. Ito nung isang araw lang natin halos to pinagsama at na-breed ka agad natin. Grabe, napaka-solid. Ito guys, tignan nyo kung gaano kadami, ano. Zoom in natin. Sheesh! Grabe! Ang tansya ko dito guys, more or less mga nasa 500 to 700 yung capacity nito. So ayan o, kita nyo. Grabe, napaka-solid. Ayan, so ngayon guys, lalagay na natin ulit siya sa top and then i-transfer na natin. Alright? So guys, may add ko lang dahil marami pa rin sa ating nagtatanong regarding naman sa kung paano yung pagpapalit ng tubig, lalo na kapag meron tayong buried female. Sa akin guys, ang nakasanayan ko talaga dito usually once a week, pero nakadepende yan kung ano status ng mga tubig nyo. Hanggat maaari, dagdag bawas lang ako. So kinukuha ko lang yung mga tira-tirang pagkain. Kasi buried female natin guys, halos walang gana talagang kumain. Gusto nila magtatago lang, pahinga lang sila ng pahinga. So hindi na kalimitan kumakain, no? Mas focus sila dun sa pag-hatch ng egg nila. Kaya hanggat maaari, yung mga natitirang pagkain dun sa tank na naibibigay kong pagkain, so sinasipon ko na kagad yun kinabukasan. And then mag-add lang ako ng stock water para at least kahit paano is safe pa rin yung tubig natin dyan. And yun, sa feeding naman, ganun pa rin once a day. Pero hanggat maaari, limit lang, paunti-konti lang. Gaya na sinabi ko, may mga buried female na malalakas pa rin kumain. Meron pa rin mga buried female na halos wala talagang ganang kumain. Ayan. At ito yung pinaka-critical part guys. Kapag once nilipat na natin siya sa kanyang paglalagyan, hanggat maaari, wag nyo nang galaw-galawin yung kanilang mga PVC, no? Hanggat maaari, wag nyo nang bulabugin. At hanggat maaari, solo lang sila doon sa kanilang paglalagyan. Kasi para mas makapokus sila, hindi sila ma-stress. Pag nabulabog yan, possible yan, i-drop niya kagad yung mga egg. At hindi na magtuloy. So, sayang naman, sayang yung pinaghirapan nyo. At speaking ng pagdadrop ng egg, paano naman nangyayari yan? Nangyayari yan guys, ganun, kapag yung water quality natin hindi maayos, at minsan tumataas yung ammonia, and pangatlo yung stress, no? Tsaka minsan pag may mga kasama dun sa area is talagang nabubulabog hanggat maaari. Kaya minsan na-drop. Another question sa atin guys, tuwing kailan ba nag-hatch yung buried female natin? By experience guys, nag-hatch po sila 4 to 6 weeks or at least 1 month. Yan yung mga date or tumatagal sa akin na nakakapag-hatch na tayo. So nakadepende pa rin yan sa pag-aalaga ninyo, sa water quality. Paano nyo po kinukondisyon yung ating mga buried female? Kasi the more na mas maganda yung system na tumatakbo sa kanilang environment, mas madali silang makapag-hatch. Ayan, so kapag nakita nyo na may mga craylings na, yung technique na ginagawa naman po natin dyan is hindi na natin talaga totally pinapagpag. So kapag nakita na natin na nakakalat na yung mga craylings dyan, that's the time na pinipick up ko na. Or depende pa rin sa mga ibang breeder, minsan kasi may nagpapagpag talaga. So ako, ang sign ko lang, pag nakita ko na nakalat na yung mga craylings, pwede ko nang pick upin. Or
hanggat maaari, after 1 week, ililipat ko na yung female sa panibagong lagayan para i-condition yan ng 2 months para sa next breeding season. And then, nahayaan ko na yung mga krillings natin dyan sa pinaglalagyan nila kung saan sila lalaki at nahayaan ko na sila doon. Alright? So guys, ayan, pagkatapos natin i-transfer yung female natin na buried, no, na blue jean. So yung mga kasama niya, tingnan nyo guys. Ayan, no. Halos magkasama sa isang PVC pipe. So guys, eto, possible neto, ilang weeks lang makakapag-breed ulit tayo. Kasi pag ganyan, napansin nyo guys na magkasama sa isang PVC pipe, yung male at female, possible nagpipiring din yan. So hayaan nyo lang sila pagkaganyan. Ayan, no. Sumasalisi ang lalaki. Ayan. So possible mag-breed na sila. Hopefully sana mas maparami pa natin. Alright? At yun nga guys, makalipas yung 20 minutes natin paghihintay at natapos na yung acclimation natin dito. So pwede na nating i-release yung ating buried female. So kanina, pumagpag to at merong nalaglag na egg, mga 2 piraso. Pero sana pulutin niya pa ulit. Ayan. So open ko lang yung tab niya and then i-release na natin. Para hindi na lalong may stress yung ating buried female. Ayan. So again guys, pag ganito ita-transfer nyo, make sure lang na hindi nyo na siya gagalaw-galawin dyan kasi possible na mas may stress at i-drop yung mga eggs. So ito na siya. Ayan na guys. So hanap na yan ulit ng kanyang pagtutuloyin dyan. So ayan na muna natin yun guys. Hintay na lang natin sa mga susunod na weeks kung ano maging progress at kung gaano karami mga krillings na ma-hatch mula sa kanya. Alright? So yun nga guys, so ayan, that's it for today's video. Sana meron kayong nakuha na panibagong mga tips at guide regarding sa pag-aalaga ng Australian Red Claw. So sa mga gusto, nagplanong bumisita rito, sa mga gusto mong order guys, pwede kayo mag-pick up, mag-drop by dito or mag-order online. And pwede natin ipalalamog kung saan man area kayo. And then, upon visit nyo rito guys, ako nang bahala sa mga previous nyo. Marami tayong stocks. Pag pumunta kayo dito guys, mga nakabang sa inyo yan. So ayan, located lang tayo sa Dasmariñas, Cavite. Pwede nyo akong i-PM sa ating FB page. Ito yon. At pakipollow na rin yan para sa more info at mga detalye na pwede nyong malaman dyan regarding sa pag-aalaga ng crayfish at kung ano pa man. At ito naman yung aking contact number para dun pwede kayong tumawag, no, regarding sa mga question nyo, sa mga inquiries. Tawag lang kayo guys. Ayan, maraming salamat sa inyo. At yun nga guys, maraming salamat again sa BRM Vintage Rider Manila, kay Sir Ped and family, sa lahat ng mga team ng BRM dyan. Sa Black 10, ayan, sa Pilinbes, Alabang. So maraming salamat Sir Ped, grabe, napaka-solid. Sa mga nagpaplano at gusto ng mga classic helmet, mga gears, lahat ng mga accessories pagdating sa motorcycle, pwede kayong bumisita nyo guys. Bisitahin nyo lang Vintage Rider Manila. Located dyan sa may Black 10 Alabang at meron sila sa Chendisitas, puntahan nyo na yan guys. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. At yun nga, kung bago ka pala sa channel ko at mahilig ka sa mga fish keeping content sa lahat ng pets na pwede nating alagaan, please like, share, subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Guys, marami pa tayong mga video na lalabas. So abangan nyo yan lahat. Sana lagi kayo nakatutok. At maraming salamat sa mga nakasuporta sa atin guys. Malapit na tayo mag 50,000 subscribers. Grabe. Road to 100,000 subscribers na tayo. Kaya guys, kung bago ka pa lang sa channel ko at yan, napadaan ka lang, hit mo na yung subscribe button at pakipollow na yan para sa mga updating ng video na lalabas. Alright? And the next vlog, video, let's go!